Hello, magandang hapon. So, medyo na-miss ko kayo, no? Tagal kong nawala dahil tinamaan tayo ng lagnat. Yan. So, andito tayo sa bundok. Yung pinakita natin last vlog, no? So, yan. Kung mapapansin nyo, gumagawa ng kubo para sa paglalagyan ng mga gamit ng ating receiver. So, dito lahat ilalagay yung mga power supply, yung baterya, dahil dito is isusolar namin, no? So dito namin ilalagay sa loob. Yan. So dito. So ito yung magiging pintuan. Yan. Then nilagyan namin ng upuan sa loob. Yan. So dyan namin ilalagay yung mga adapter natin. Yan. So ito yung ating tower antenna. 60 feet, no? 3 tubo. Nasa tuktok tayo ng bundok. Yan yung bahay. Andun. So mamaya explain ko kung bakit tayo gumagawa ng station dito. At andun yung ating bahay. So ipapakita ko sa inyo mamaya, no? Para mas maintindihan nyo. Yan. Alam nyo, dito sa likod ng bundok na to, dun banda, maraming mga bahay dyan, no? Na hindi visible ng connection dito sa area ng proper Manuyod. So doon, dead spot na po doon, dahil yung mobile connection from Manuyod proper is di na umaabot doon sa likuran, no? So kaya lalagyan natin ng piso wifi doon para magkaroon sila ng internet connection. Ayan. So kubo na mismo yung nilagay namin dito para tuwing pumupunta kami dito sa taas, nakakapagpahinga kami dyan sa loob, no? So pwede rin kami dyan kumain. So lahat-lahat na pwede rin magpahinga dyan sa loob. So lang kuryente dito, wala tayong masaksakan. So power solar yung gagamitin natin dito, no? So baka sa next vlog natin may pakita ko sa inyo. So ngayon explain ko muna yung situation kung bakit tayo naglagay ng station dito. So ayan. So ngayon explain muna natin dito, no? So kung napanood niyo yung D1 hanggang sa D4 ng ating P2P na business or P2P setup. So sa D4 pinakita ko sa inyo yung first receiver, no, na nasa bundok. So ganito po yung setup, no, bago natin yun itapik dito sa bahay. Kung napanood niyo palagi yung vlog ko, meron tayong 80 feet dito sa bahay. Tapos yung nilagay ko dyan is lap GPS po as sender. So sender po yan yung lap GPS. Then dito sa unahan, nasa 15 kilometers, maraming mga bahay dyan, mga barangay, sityo. Maraming mga bahay dyan na napakaganda lagyan ng piso wifi. Yung mga lugar na po yan is dead spot po yan. So meaning, kahit anong internet connection na galing sa telco, hindi pa yan naabot, no? So napakaganda mag-send from sa bahay papunta dyan, one direction. Pero ang problema, hindi po natin magawa dahil may nakaharang po na malaking bundok. So ito yung magiging interference para yung sa bahay, yung main tower natin is hindi makapag-send ng connection directly, no? Dahil may nakaharang na bundok. So ang ginawa ko para malagyan pa rin natin ng mga piso wifi itong mga lugar na to is nagtayo tayo. So yan na yung ginagawa ko. Yan na yung pinakita ko sa inyo. Nagtayo ako ng tower or first receiver ko dito sa bundok. So ang function nito is ganito. From sa bahay, itong lap GPS, magsisin tayo ng connection papunta dito sa bundok. At maglalagay tayo ng receiver dito. Ginto yung magiging receiver natin. Yan. So, pag na-receive po yan ni Ginto, hindi naman po pwede na si Ginto. Pag na-set up po yan as receiver, hindi naman po yan pwede magiging sender. Dahil nakatalikod po yan sa mga bahay-bahay dito. So, ang gagawin natin, maglalagay tayo sa likuran niya ng lap GPS. Yan. So, pangalawang lap GPS na po yan, yung sa bahay na sender natin, at dito naman sa bundok, lap GPS. So, ang coverage ng lap GPS po is 90 degrees. So, malawak na po yan. The more na lumalayo yung mga target mo na paglalagyan, yung 90 degrees is lumalawak din.
So ganito po ang gagawin natin. Pag nalagay na natin si lap GPS dito, is yan na po yung magiging sender natin. So bawat barangay dito or sitio, no? So dito sa video, malapit lang yung mga bahay. Pero sa actual po na area, malalayo po yan. Nasa 2 kilometers, 3 kilometers yung mga agwat na yan. So yun, no? Nasit na natin yung ating receiver sa bundok at sender, no? For example po, nasit na natin, pero sa actual po doon sa area pupuntahan natin mamaya is di ko pa siya nasit dahil i-vlog pa natin yung configuration. So for example, nasit na po siya. So dito sa pinaka main dito sa bahay, meron po tayong 300 Mbps dito. Then isisin natin yan buo dito papunta sa itaas. Then dito naman sa lap GPS, pag distribute po niyan bawat bahay, i-receive po yan ng Ginto. Yan, Ginto sa unang bahay, Ginto sa pangalawang bahay, Ginto sa pangatlong bahay, at pang-apat na bahay. At depende po kung ilang bahay po yan. Wala po yung limit. Yung problema lang po, yung ating main Mbps, no? Yung main speed natin sa bahay. So, sa first na bahay, pwede po natin yan iset, no? Ang tawag po dyan, bandwidth, no? Iba-bandwidth natin yung speed ng Ginto. So, wag kayong mag-alala dahil i-vlog din natin yan kung paano gawin, no? Pinakasimpleng paraan para malaman nyo. So, for example, yung unang bahay, set natin ng 20 Mbps. So, for example lang po ito, depende sa inyo kung ilang speed yung ilalagay nyo. 20 Mbps sa unang bahay, pangalawa, pangatlo, pangapat is 20 Mbps din. So, yan, for example, nasit na, nalagyan natin. Kasi yung target namin, lagyan ng piso wifi bawat barangay. So, yan. Ganyan po yung setup na ginagawa natin ngayon. So, sa mga nanonood ngayon, kung gusto niyo po matuto ng P2P business, subaybayan niyo lang po yung ating video. Available na po yung D1 hanggang D4. So, itong video na to is D5 po ng ating P2P topic. At ito din, no, ihabol natin. So, for example po, may bahay, barangay, or client na visible sa main tower. So, di nyo na kailangan i-connect pa doon sa bundok, doon sa pangalawang lap GPS dahil visible naman sa main tower natin. So, doon na kayo magko-connect sa unang lap GPS natin. So, yung Ginto nyo is iharap nyo doon sa ating main tower. Kaya nga, yung ibang installer, kung mapapansin yung mga tower sa lugar nyo, ang tataas, no? Umaabot ng 100 feet, 120 feet, at yung iba nga may nakita ko 200 feet, no? So, ang hinahabol ng installer na yan, ang target po nila is my line of sight. So, meaning, yung main tower nyo, yung sender nyo, so, yung ginagamit ko na word is sender po, no? Actually, ang tawag po dyan is access point. So, para mas maintindihan nyo, yung gagamitin natin na word is sender. So, yun na nga, yung client na bahay, kailangan nilang pataasin yung tower para yung sa main tower nyo doon sa bahay papunta sa client is mag-abot po yung kanilang frequency. So, yan po ang pinaka-importante, no? Yung line of sight. So, kung magtatanong kayo, sir, ilang tubo, ilang feet po ang kailangan ng receiver? So, wala po yan sa tubo. Kahit isang tubo yan, kahit mababa. Basta may line of sight po from sa main tower papunta sa client. So, sana'y naintindihan nyo po ang ibig kong sabihin. So, sa mga nanonood ngayon, syempre, huwag nyong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At sa mga bago dyan, mga bago ngayon, huwag kalimutang i-subscribe at pa-click ang notification bell para ma-update kayo sa continuation ng ating video. So, ito yung magiging receiver natin doon sa bundok, no? Ginto. So, sa mga gusto matuto about configuration ng lap GPS at Ginto, no? May link ako na ilalagay sa description at panoorin niyo po, no? So, hanggang dito na lang yung video natin. Election day po ngayon, no? So, kita-kits at congrats sa mananalo, no? Kung sino yung magiging presidente natin. Pero ako ay solid, BBM tandem tayo. Yun.